Hindi yung makalimutan sa sinabi niya kahapon sa akin, tuwa ako, is sobrang positive daw ng mga sinasabi ng tao, especially ng mga tao sa shop tungkol sa akin. The guys speak highly of you. Okay, typical day. Typical day, pagpasok ko, pinagpipick up kagad ako sa store tsaka deliver kasi kahapon kasi iniutos sa amin to kasi sobrang dami nilang utos. Isang labas, ang daming pupuntahan. Mga construction sites, mag-deliver ang dalawang location. May pick up sa ganito, may clean out sa ganito, may kung ano-ano. So, meaning to say, ikot kami. Nagpunta kami ng Northwest, tapos nagpunta kami ng Okotoks, tapos may airtrip pa. So yung airtrip hindi na namin nagawa. Kaya ngayon, may kasama ako kahapon, dalawa kami. Kaya ngayon, ako lang mag-isa. Kailangan ko ngayon pumunta doon sa store sa airtrip para pumick up ng mga gamit. Tapos dahil gagamitin na yun ngayon, pinag-deliver na din sa akin diretso doon sa worksite. Kaya pagka ganyan ang utos, automatic, punta ako sa truck, kuha ko ng lisensya, kuha ako ng tubig, ng aking mga snacks, at syempre yung hard hat, hindi pwedeng maiwan. Yan ang pinaka-importante. Kasi hindi pwede tayong bumaba sa job site nang wala tayong hard hat. So, ayun. Punta na tayo sa MCO, sa Air3, at pumick up ng materyales. Isang araw ng Miyerkules na ano tayo, puro pick up. So, kanina umaga na simulan, nag-pick up ako sa may Airdrie, tapos din nila sa south part sa may yun, malapit sa Siton, sa Rangeview, yung mga pyesa. Tapos ngayon naman, paikot-ikot ako dito, malapit lang sa shop din namin para pumick up nito mga orders nila. Pero maliliit na orders lang, kaya chill na chill lang. Kumbaga walang pahirapan na buhatin. Maliliit na piraso, yung iba isang box, dalawang box lang. Kaya nga lang gamit ko itong yung malaking cube van na ito. Actually may istorya tong cube van na to eh. Noong ako ay nag-apply, tinanong nila ako kung komportable ba daw ako magmaneho ng cube van. Kala ko naman, yun yung mga van na, yung usual na van na ginagamit nila. Hindi ko naman alam na ganitong cube van. Ang sabi ko pa, okay lang naman siguro kasi ako nagda-drive din naman ako ng truck. Yung truck ko na sasakyan natin. Hindi ko alam na yung cube van pala is truck na malaki yung likod niya. Kumbaga kasing lapad na rin halos ng usual na mga mahahabang trailer. Yun nga lang, hindi siya mahaba, no? At saka hindi siya trailer, kung hindi buo siyang truck, kumbaga. Okay na okay din naman. Nagagamay ko na, pati yung mga backing, tuwid na tayo sa linya. Nung una talaga, patanga-tanga ako eh. So yun, meron pa akong isang pick up dito sa Daikin, sa Goodman Daikin. Malapit yun dun, kapitbahay lang siya ng Conjebek, yung dati kong trabaho. So ito mga pinupuntahan natin, mga mga tindahan at warehouse na mga HVAC at plumbing na mga company. Pumipick up tayo sa mga warehouse nila ng mga kulang natin, ang mga kailangan natin sa shop naman natin. So ganun nangyayari. Okay, diyan muna kayo. 2,000 years later. Uwi na. Bale 3:20. Sabi sa akin ng kasama ko sa shop, yung pinaka-lead namin, sige na, sibat ka na. Sa amin kasi walang kakaiba. Wala kaming timesheet, wala kaming log in, log out. Kailangan dito yung kumbaga alerto ka sa schedule. Dapat laging ma-check or meron ka sariling record just in case lang. Ang summary ng maghapon na to, puro delivery. Meron na lang ako natirang 2 oras. Wala na nga 2 hours eh nung nakabalik ako dito. So konting tulong na lang. Napakalubay ng trabaho kung tutuusin. Pinakamahirap kong nagawa dito yung pinakita ko sa inyo na in-unload ko na sikan, halos hanggang bubong, konti na lang ang gap.
dugtungan siya ng mga pipe na yung mga ginagamit sa bahay natin na linya ng red at saka white na pipe, yung maninipis. So ang isang bundle na ganun parang nasa mga, di ko alam kung 25 or 50 na pipe. Tapos nakabalot siya ng black na bag. Yun ang pinakamabigat kong ginawa. Second day ko yung ginawa. Pangalawang araw ko dito. Doon yata ako sinubok eh. Doon yata tiningnan kung hanggang saan ang itatagal ko kung magkukwit ako eh. Kasi marami na rin daw ditong na-hire na pagka ano ng konti, quit na. Dapat pala pagka ganyong papasok ka dito, mas maganda kung nagda-drive ka. Sa totoo lang yung pagmamaneho, yung pagda-drive pa ikot-ikot dito sa Calgary tsaka sa mga construction site na ginagawa namin, hindi naman ganun kahirap eh. Pinakamahirap na part na nun yung i-unload mo yung mga kahon-kahon na gagamitin tsaka yung mga yero. Pag nagkamali ka, tapyas ang tenga mo o leg mo. Yung mga kamay ko nga dito, nagkakaroon na ng hiwa-hiwa. Kasi hindi talaga may iwasan. Kasi ang HVAC ay puro yero, puro tin. Kaya pag hindi ka maingat talaga, sabi ko nga next time maglo-long sleeves na ako. Kaya naman di ako makapag long sleeves, napakainit. Pero naisip ko siguro at least man lang susuot ko kapag yung magbubuhat ako ng ganto, ng mga pipe na bundle of 10 na mga yero. Binibilog nilang ganyan eh. 5 inches, 6 inches, 7, 8 inches, ganyan. Yung bundle of 10 napakabigat din. Kapag yung mga malalaki na yero na makakapal, mabigat din yung bundle of 10. So minsan pag ibabagsak mo, hindi mo naman pwedeng pagka ibababa mo, hindi mo naman pwedeng ibagsak kasi mayuyupi. So magagalit yung installer nun kasi aayusin pa nila instead na ipalsak na lang ng palsak. So yun ang mga experience ko dito. All in all, kung deliveries din lang ganyan, tsaka mga pick up sa store ng mga binibili, usually ang mga in order, mga ilang box lang o kaya isang paleta lang, pinakamarami na yun. Okay lang, puro drive lang talaga. Lakas pa ng aircon, so walang problema. Pagka mga nami-makeup lang kami sa store, solo lang. Kagaya ko maghapon, ako lang mag-isa nagda-drive. Pero kapag yung mga pagde-deliver ng gamit, ng mga materyales papunta sa job site, hindi pwede isang tao lang. Kailangan dalawa kayo. Kagaya nung ginawa namin kahapon, dalawa kami ni Christian. Parang nahirapan nga yung kasama ko kahapon kasi dalawang job site yung pinuntahan namin. Bali dalawang paleta yun na punong-puno ng mga metal pipes, yung mga galvanized pipes. Yun ang pinakamabigat buhatin eh. Tsaka yung mga boxes na puno ng mga elbows, na mga pandugtong-dugtong nila, yung mga ganyan. Mga UTO, mga 90 degrees, mga boots, yung mga ginagamit sa pag-assemble ng furnaces sa bahay. So, ayun, ganun. Hapon, pagdating namin galing deliveries, nakita ko yung manager namin. So ako naman, sila kasloob. Sabi ko, kasi dito hindi naman uso yung mga tumatawag ng mga boss-boss eh. So sabi ko, Bari, kailan mo ba ako ulit bibigyan ng ng installer helper job? Ganyan. Sabi niya, buti na banggit mo sa akin yan. Sabi niya, ang inaalala niya sa akin ay ang mga tools. At least ngayon guys ay sigurado na ako na doon talaga ang punta ko at konting time lang ang kailangan ko. Actually sila nga nagsabi sa akin na ang kailangan ko sana ay maipon ko yung mga tools na kailanganin ko. Dito kasi guys sa trades, nasabi ko na rin sa inyo dati, dito ay kailangan kahit helper ka lang may sarili kang gamit. Hindi pwede dito yung gagamitin mo yung gamit ng mga installer kasi hindi yun tama. Kumbaga yun ay pinag-investan nila, yun ay ginastosan nila. Ang mga tools guys ay hindi provided ng company. So maano nyo yan, kahit sa mga mekaniko na pag-alaman ko ganun pala talaga ang mga trades. Magpupundar ka ng sarili mong mga gamit. So bibili ka ng mga gamit, kung talagang pang matagalan ka sa trades na yan, hindi mo titipirin sarili mo. Kailangan bumili ng mga magagandang gamit. So ayun na nga, nakausap ko yung
yung ano ko, yung manager namin. Sakto na habang nag-uusap kami, lumabas naman yung supervisor namin, yung pinaka ano namin, HVAC foreman. So dalawa sila matataas na nakausap ko kahapon. So meron silang, sabi nila meron kaming plano sa iyo, dalawang option. Hindi pa nila alam kung alin ang mag-work or kung alin ang gagawin nila para sa akin. So ang sabi nila, it's either padala nila ako sa Edmonton for 2 weeks training, which is yung mga green daw or yung mga baguhan ay dumadaan daw talaga sa ganoon. At least nagkakaroon ng buong malinaw na idea kung ano ba talaga ang ginagawa ng isang installer at paano kami magsisimula as helper. So doon daw ipoprovide yung mga gamit sa training at ang tawag dito. At meron kasi sa Edmonton branch, which is the main branch ng company namin, ay meron silang parang bahay na praktisan. Yun ang ano nila doon. Kumbaga praktisan yun ng plumbers at saka ng installers ng HVAC na nagsisimula. Doon yung training ground. So for 2 weeks daw yun, libre ng hotel at saka ng food allowance. So napakaganda, no, kung tutuusin. Yun yung isang option. Pero hindi pa naman yun final, hindi pa nila sigurado kasi ang isa daw option ay isama na ako agad sa installer. Kaya nga lang, ang condition kasi kakausapin pa nila yung mga installer. Ang condition ganito, kakausapin daw nila yung installer isa-isa at tatanungin nila kung tatanggapin ang kagaya ko na green. So although green ako, kumbaga zero background ako pagdating sa HVAC, pinipilit naman natin na makatulong hanggat sa makakaya natin. Ako kasi ang ginawa ko nung time na 3 araw kami sa Canmore na ginamit akong helper, talagang tinatanong ko siya, would you trust me to do this? Would you allow me to do this, to do that? Diba? So tinatanong ko siyang ganyan. So nagugulat ako nung last day namin, tinanong ko siya. So sabi ko, ano masasabi mo sa pagtulong ko? Talagang tinanong ko siya ng straightforward. Sabi ko ganyan, below expectation ba yung naitulong ko or nagawa ko? So natuwa naman daw siya sa sa nagawa natin. Kasi gusto ko ring malaman talaga yung feedback niya, feedback bilang installer para sa akin na first time na sumama sa installation na ganun. Actually hindi siya full install na matatawag kasi ay furnace replacement lang yung ginawa namin. Pero 8 unit yun, 8 bahay yun na ginawa namin in 3 days. So sabi niya nga okay naman. Kaya yung si Ron na yun, yung installer na yun, medyo na kami, medyo alam ko kahit paano kung tatanungin sila ng manager namin tsaka ng bisor namin, alam ko papayag yun na sumama ako sa kanya. Pero yung iba na humihingi ng helper, yun yung talagang tatanungin ng manager namin. Yun yung tatanungin ni Barry. Kung siyempre humihingi sila ng helper, papayag ba sila? Papayag ba kayo na newbie ako nga ang ipapadala? Ngayon kung okay sa kanila, edi instead na 2 weeks training sa Edmonton, baka sumabak na agad ako sa field. Helper na talaga nito mga installer na to. At sa tingin ko naman kung mabibigyan ako ng kung halimbawa mga ilang linggo o ilang araw na straight na tutulong ako sa full install, ibig sabihin simula sa pagkakabit sa rough in na tinatawag, no, hanggang sa paglalagay ng furnace, siguro naman matututo naman tayo. Yun nga lang, sabi sa akin ni Barry, bibigyan kita ng listahan ng mga basic hand tools na kailangan mo, lalo na yung panggupit ng yero, number 1. At saka guys, ang kailangan kong pag-investan is yung magandang klaseng impact drill. Kasi nasubo ko yun nung last day ko sa Canmore, nagdala ako ng mga sarili kong tools. So dinala ko naman yung gamit kong pangbahay na Black & Decker. Pag ginagamit ko yung Milwaukee ni Ron, ang bilis magtornilyo, talagang ang bilis, ang lakas kumbaga ng power. Nung ginamit ko yung Black & Decker ko, todo diin na akong ganyan. Pakabagal. So sabi ko hindi uubra. Sabi ni Ron sa akin nga nung time na yun, sabi niya mag-i-invest ka talaga sa magandang gamit kasi yun yung talagang doon nakasalalay yung trabaho mo, di ba?
So sabi ko, oo naman, kaya nga lang sa ngayon, 'di ba? Unti-unti lang. Kaya ang sabi nga ni Barry sa akin, kaya ang suggestion niya sa akin, medyo maghintay muna ako ng mga ilang paycheck sa warehouse para mabili ko niya, yung mga tools, at least yung mga basic hand tools na kailangan ko. Para sa ganun, ready na ako na sumabak sa pag-helper, no, sa mga installer namin. So yun ang istorya. Pero ang hindi nyo makalimutan sa sinabi niya kahapon sa akin, tuwa ako, is hindi ko ba alam kung bakit niya binanggit yun sa akin na sobrang positive daw ng mga sinasabi ng tao, especially ng mga tao sa shop tungkol sa akin. So ang term niya nga pa nga, sabi pa nga niya, the guys speak highly of you. So talagang parang umano yung puso ko at talagang pumalakpak yung tenga ko, no? Nung narinig ko yun, talagang sabi ko, ako naman kasi ginagawa ko lang, sabi ko, yung trabaho ko. May kaunting pagpapabibo. Ganun talaga pag nag-uumpisa eh. Alam ka naman kung nag-uumpisa ka pa lang, patamad-tamad ka na, no? Tapos mahuhuli ka na, nakapamewang na ganyan. Tapos nag-aabang ka na ngayon utos sa'yo. Siyempre, pag natapos mo isang task, magtatanong ka na kagad, di ba? Which is tama lang naman, di ba? Sabihin nyo sa akin kung mali. Lalo na sa nag-uumpisa na gustong may marating, di ba? Eh, kung ayaw mo naman na may marating at gusto mo sa shop lang, syempre okay lang, kahit anong gawin mo, tumambay ka pag tapos ka na. Syempre medyo pasigla tayo kasi nagsisimula pa lang. Tuwan-tuwa ako sa sinabi niya na siguro nag-iikot din sila, tinatanong-tanong kung humihingi ng feedback tungkol sa akin sa mga tao na nakakasama ko sa trabaho. Wala naman sila masasabi. First day of work ko, kinasahan ko kahit hindi ko sigurado kung kaya ko ba talaga yung cube band. Tinira ko at wala namang sabit, di ba? So smooth naman lahat ng transaction. Wala naman akong tinanggihan trabaho kahit mag-unload ng sikan. Pero first and last na yun, hindi na naulit yun. Yung pag-unload ng sikan na yun, hindi na naulit. Sabi ko nga siguro, sinusubok din lang talaga ako kung gaano ako, kung tatagalan ko ba yung hirap, kung magtsatsaga ba ako o magkukwit ako the very same day na makita ko yung hirap. Minsan ganun talaga eh, susubukin ka muna sa umpisa eh. Pero at least ngayon, sobrang saya ko kasi yun nga, nakuha ko na yung medyo nakuha ko na yung tiwala nila at nakita na nila yung work ethic, no, yung work ethic nating mga Pilipino. Tatayo ko yung bandera ng Pilipino dito kasi kahit isa talaga dito sa shop, sa helper at saka sa installer, wala talagang kahit sa Pilipino dito sa kumpanya natin. So syempre kailangan maganda yung ating maging trabaho dito, diba? Pagbutihin natin para na sa ganun may marating naman tayo at makapag-aral tayo. Yun ang goal talaga natin. So yun, hanggang dito lang ang kwentuhan. Salamat sa pagsama at pauwi na tayo ng bahay. Thank you for watching and see you on the next one. Bye bye.